Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalawin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay mapalad. May isang tanong na halos lahat ng tao ay hinahanap ang sagot. Paano ba maging masaya? Mula pagkabata hanggang pagtanda, iisa ang hinahanap natin. Gusto nating maging masaya. Kaya nagsisikap tayong mag-aral. Nagtatrabaho tayo ng mabuti. Nangangarap tayo ng magandang buhay. Naghahanap tayo ng pagmamahal. Nag-iipon tayo ng pera. Naghahangad tayo ng tagumpay. Dahil sa isip natin, kapag nakuha natin ang mga ito, magiging masaya tayo. Ngunit kung magiging tapat tayo, marami na tayong nakitang mayaman pero malungkot naman. May mga sikat, ngunit nag-iisa. May mga matagumpay, ngunit wala namang kapayapaan. May mga taong nasa tuktok ng tagumpay, ngunit puno ng takot at pangamba. Bakit? Dahil ang kaligayahang iniaalok ng mundo ay madalas panandalian lamang. Kapag nakuha mo na ang isang bagay, may panibago ka na namang gustong makuha. Kapag naabot mo na ang isang pangarap, may panibago ka na namang hahabulin. Kaya maraming tao ang pagod na pagod sa kakahanap ng kaligayahan. At dito nagsisimula ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at nagsimulang magturo sa kanila. At ang una niyang itinuro ay hindi kung paano yumaman, hindi kung paano maging sikat, hindi kung paano magkaroon ng mga titulo ng mga kapangyarihan, kundi kung paano maging tunay na mapalad. Napakaganda ng salitang iyon. Hindi lamang masaya, kundi mapalad. Dahil ang pagiging mapalad ayon kay Jesus ay hindi nakasalalay sa kung ano ang meron ka, kundi sa kung sino ang kasama mo. At dito, binaligtad ni Jesus ang pananaw ng mundo. Sabi niya, mapalad ang mga dukha sa espiritu. Sa mundo, mapalad ang mayaman. Pero kay Jesus, mapalad ang marunong umamin na kailangan niya ang Diyos. Sapagkat ang taong puno ng sarili ay walang puwang para sa Diyos.
Ngunit ang taong marunong lumuhod at magsabing, Panginoon, kailangan kita, ay nagsisimula ng makatagpo ng tunay na kaligayahan. Sinabi rin niya, mapalad ang mga nagdadalamhati. Parang kabaliktaran. Paano magiging mapalad ang umiiyak? Ngunit hindi sinasabi ni Jesus na mabuti ang sakit. Ang sinasabi niya ay may Diyos na lumalapit sa mga sugatan. May Diyos na yumayakap sa umiiyak. May Diyos na hindi iniwan ang mga nawalan. Kaya kahit may luha, may pag-asa. At may pag-asa dahil may Diyos. Sinabi rin niya, mapalad ang mga maamo. Sa mundo, ang malakas ang nananalo. Ngunit kay Jesus, ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang manakit, kundi ang kakayahang magmahal kahit nasasaktan. Ang maamong tao ay hindi mahina. Siya ang taong may kapangyarihang gumanti, ngunit pinipiling magpatawad. Siya ang taong may dahilan upang magalit, ngunit pinipiling magmahal. At sinabi rin ni Jesus, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Maraming tao ang gutom sa pera, gutom sa kasikatan, gutom sa kapangyarihan. Ngunit ang taong gutom sa kabutihan ay taong hinahanap ang puso ng Diyos. At iyan ang tunay na kayamanan. Habang nagpapatuloy ang Beatitudes, iisa ang paulit-ulit na mensahe ni Jesus. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nanggagaling sa pagkuha, kundi sa pagiging katulad ng Diyos. Mapalad ang mahabagin, mapalad ang mga may malinis na puso, mapalad ang gumagawa ng kapayapaan. Napansin mo ba? Lahat ng ito ay paglalarawan ng mismong puso ni Jesus. Siya yung mahabagin, siya ang may malinis na puso, siya ang tagapaghatid ng kapayapaan. Ibig sabihin, mas nagiging mapalad tayo habang mas nagiging katulad tayo ni Kristo. Ngunit narito yung mahirap tanggapin dito. Sinabi rin ni Jesus, mapalad kayo kapag kayo inuusig dahil sa akin. Sa mundo, ang pagdurusa ay tanda ng malas. Ngunit kay Jesus, ang pagdurusa para sa katotohanan ay hindi kabiguan. Ito ay tanda ng katapatan. Dahil minsan, ang paggawa ng tama ay may kapalit. Minsan, kapag naging tapat ka, may mawawala sa iyo. Kapag pinili mo ang katotohanan, may kokontra sa iyo. Kapag pinili mo si Kristo, hindi lahat makakaintindi sa iyo. Ngunit sinabi ni Jesus, mag-alala kayo. Bakit? Bakit niya sinabi yon? Mag-alala kayo. Dahil ang sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano ka kasikat sa mundo, kundi kung gaano ka kalapit sa Diyos. At dito pumapasok ang magandang naisabihin ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Habang ang mundo ay abala sa paghahanap ng kaligayahan sa labas, ipinapakita ni Jesus na ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa kalooban. Hindi ito nakasalalay sa dami ng pera, hindi ito nakasalalay sa laki ng bahay, hindi ito nakasalalay sa posisyon o sa titulo. Ito'y nakasalalay sa relasyon natin sa Diyos. Dahil maaari kang maging mahirap, ngunit mapalad. Maaari kang umiiyak ngayon, ngunit mapalad. Maaring inuusig ka,
ngunit mapalad ka pa rin kung kasama mo ang Diyos. At marahil ito ang mensaheng kailangan nating marinig sa araw na ito. Maraming tao ang nagsasabing, magiging masaya ako kapag yumaman ako, magiging masaya ako kapag natupad ang mga pangarap ko, magiging masaya ako kapag wala na ang mga problema ko. Ngunit sinasabi ni Jesus, hindi. Maari kang maging mapalad ngayon kahit meron nun. Hindi dahil perpekto ang buhay mo, kundi dahil kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Yun ang tunay na mapalad. Kaya ngayong araw, tandaan natin, yung salitang mapalad ay ayon sa ugnayan natin sa Diyos. Hindi dahil marami kang pag-aari, hindi dahil wala kang problema, hindi dahil madali ang buhay mo, kundi dahil ang Diyos ay kasama mo. Dahil may Diyos sa buhay mo. At kapag kasama mo ang Diyos, kahit may luha, meron pa ring pag-asa. Kahit may krus, meron pa ring biyaya. Kahit may dilim, merong liwanag. At yan ang tunay na kahulugan ng pagiging mapalad. Pag nilayan natin, magtanong tayo sa ating sarili, saan ko hinahanap ang aking kaligayahan ngayon? Sa mga bagay ng mundo o sa aking relasyon sa Diyos? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo akong hanapin ang tunay na kaligayahan, hindi sa mga bagay na lumilipas, kundi sa iyo. Kapag ako'y nalulungkot, paalalahanan mo akong mapalad pa rin ako dahil kasama kita. Ubugin mo ang aking puso upang maging mahabagin, mapagpakumbaba, at mapagmahal tulad mo. Amen. Pagpalaan kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.